What's up guys, Morogray here. Today pag-uusapan po natin ang honest feedback ko with regards to the Aerox Monoshock conversion kit for the version 1 ng Aerox 155. So ayan, pero bago po ang lahat, I would like to thank Moto Supremo Gears and Accessories para sa solid na custom license plate po nila. So ayan, ito ho yung first version na in-avail ko sa kanila. So para to kay Kaiju. And then ito ho yung second one para sa drag bike po natin, si Garuda. Maraming salamat po Moto Supremo Gears and Accessories para sa solid na custom plates. So ayan, so steel po to guys. So solid, so naka-emboss din siya. So hindi siya yung parang naka-sticker lang na ano. This one is the version 2 or yung pangalawang version ng license plate nila. And then this one is yung first. So, yung sa first nila, yung burner caliper natin, no? So, tingnan natin yung thickness. Gumagawa din po sila ng mga temporary license plates made of steels. Ayan. So, nasa 0.4 mm. And then, for the second version, natin, nasa 0.7 mm approximately or 0.8. So, ayan. Yung first version ng license plate nila is nasa 0.4 mm and approximately yung second version ng license plate nila is nasa 0.7 mm. So mas makapal siya, tapos medyo mabigat. So I think mas pulido tong second version nila. Once again, maraming salamat po for Moto Supremo Gears and Accessories para sa solid na license plate po natin. So ayan. Alright, so ito. Medyo may mga kalawang na dito banda. And then yung sa shocks natin, medyo may kalawang na din yung sa mga bolts na part. So ayan. Basically, pros and cons ng monoshock. Number 1 is that itong shock kasi na to na kinabit, hindi ho siya manufactured. So hindi siya galing sa Yamaha na ginawa sa Yamaha. So custom fabricated siya, galing sa KD project ata. Tapos itong shock na to is hindi siya design na nakahiga. Itong shock na to may motor na ginamitan talaga. So medyo nakatayo yung design niya. Setup mo or yung setting mo, tapos ikaw lang yung sasakay, medyo matagtag din. So kaya
you need to get the middle part or yung sweet spot talaga para makuha yung dalawang setup. So ayan, next na cons na experience ko based on my personal opinion about this Aerox Monoshock conversion kit, yung vibration. So probably makarinig na rin siguro kayo ng vibration issues kapag nag monoshock convert ka. Bracket niya near the crankcase siya in-install. So ayan, kaya may vibration dahil near siya sa crankcase. Normally pag monoshock kasi pansin nyo sa ibang motor, pag naka monoshock nasa swing arm siya, nakamount yung bracket niya or yung assembly niya, malayo siya sa dun sa crankcase. Ito yung crankcase ng scooter kasi nung Aerox, so nandyan siya banda. Kaya yung rotation or yung vibration na na-emit nung crankcase, no, or nung crankshaft, nagta-travel siya dito. Kaya na-absorb nung shock. Kaya umaabot hanggang chassis. So, yan ho yung kumusta daw. For me, okay naman siya. I tried na gamitin talaga siya sa super lean, no, na mga cornering, na to the point na sumasagyat na din. Kita natin yan dyan. Ayan. So ayan, tsaka dito sa may stepboard banda, mga maximum lean na naaabot lang natin. Okay naman siya. However, dun lang sa mga like asphalt, yung super smooth talaga yung kalsada, yung super smooth talaga yung surface sa kurbada, dun lang siya pwedeng gamitin, na ididiin mo talaga. But other than that, lalo na yung semento, medyo I really not recommend. Kasi iba yung performance nung bounce niya eh. Kung diinan talaga or kung performance talaga yung after mo, I would recommend to get performance na mga dual shocks. So marami-rami dyan, may mga YSS na G-Sports, yung mga bago ng RCBs, no, so yung mga latest na mga shocks, or di kaya yung mga dual shocks like Öhlins. Diinan talaga or performance yung hanap nyo. So I would recommend dual shocks talaga. Do okay naman to, pero may mga conditions talaga. So nababago yung riding style mo para mag-compensate lang sa performance ng monoshock. So yan. And one thing din kasi also guys, itong monoshock conversion kit, nakahiga siya, no? Itong shock na to, if I'm not mistaken, na ginagamit to sa Honda MSI ata yun, or basta yung Honda na motor na mono din, yung parang pony na style na motor. E-series siya from YSS, pero patayo yung design niya. So hindi siya nakaganon hindi siya ganito na nakahiga. So medyo yung slope niya para siyang nakatayo. Yan, hindi ganito na nakahiga. So pag ganun kasi yung shock, ay binabago mo yung orientation niya. Kung nakatayo yung design niya tapos pinahiga mo, naiiba yung performance ng shock, naiiba yung characteristic ng shock, yung rebound niya, yung hardness, yung stiffness niya, nagbabago yun. Kaya I understand na medyo pahirapan ang setup nitong monoshock sa Aerox, kasi hindi siya manufacturer design eh. Ano lang siya, parang custom fabricated siya.
So yan, siguro kung ang ginamit dito na shock is Kawasaki Fury, kasi originally yung Kawasaki Fury nakahiga talaga, yung first generation ng Kawasaki Fury nakahiga talaga yung shock nun. So kung Kawasaki Fury siguro yung nilagay dito na shock, kahit yung genuine lang, I think medyo siguro pabor yung design. So I don't know, but ito yung ginamit na shock. Well, it looks cool kasi YSS naman. So ayan, I think that's it guys for the monoshock. Again, pag diinan, mas maganda dual shocks talaga. But kung pormahan and daily use, I would say okay din naman to. So far, I've been using this shock since 2017. Though kinakalawang na, pero wala namang problema. Di naman nababali, di rin napuputol. Wag naman sana, no? So, ayan. So, ilang endurance ride na din to na ginamit namin. So far, walang problema. Medyo may konting oil leak nga lang. So, hanapan lang yan ng oil seal. So, ayan. I think that's it for the monoshock conversion kit. So, kung bago pa kayo sa channel na to guys, don't forget to click like, share, and subscribe para sa Motograhe channel ho natin. And check nyo rin ho yung Motograhe Shopee po natin. So, open na siya. Up na siya online. So, check nyo lang guys sa link description below. So, ayun. Sana nakatulong tong video na to kahit papaano guys about monoshock conversion kit. So, kung may mga other clarifications pa kayo, just send us private message.